Sa Cavite, may naghahari. Isang sasakyang makulay at maingay. Parang jeep na mas malaki. Pero, hindi rin naman bus. Ito ang baby bus. Umaarangkada na sila simula pa 1960s at partikular na nagruruta sa Tansa, Naik, Cavite City, Noveleta, Kawit, Rosario, Bacoor, Trece at Zapote. Masasabing isa itong tunay na tatak Caviteño, subalit sa hinaba-haba ng kanilang serbisyo, gayon din ang mga paulit-ulit na reklamo. Masikip, mainit, madilim. Pag umulan, pasok ang pas ng ulan sa loob. Kaskasero mga Minsan driver. sobrang bagal dahil tigil ng tigil. Ang itim ng Minsan usok naman, ng sobrang bilis tambutso. na alam mo, hinahabol Grabe, yung black demonyo. talaga. Ay nako, Yung mga bulok yan na ang yan. isa sa pinakamabilis na sasakyan papuntang langit. Pinakakaraniwang reklamo sa mga baby bus ay ang tungkol sa kaligtasan nito. Napakabilis daw kasi magpatakbo ng mga driver at sumabay pa rito ang madalas na pagkawala ng kanilang preno. Nabibilang na ang araw ng pagbiyahe ng mga baby bus sa mga lansangan ng Cavite. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dapat na raw kasing i-phase out ang mga ito. Lalo na yung mahigit 15 taon na ang prangkisa. Sabi ng LTFRB, hindi na raw kasi ito ligtas ibiyahe. Kaya sa darating na Enero 2014, sisimulan ng tanggalin sa kalsada ang mga baby bus. Higit isang dekada na ang nakakalipas. Nasa 2026 na tayo, pero hanggang ngayon, kasama pa rin natin sa kalsada ang mga baby bus. Pero sa halip na masolusyonan ang problema ng mga Caviteño, tila mas dumamit lumalap ang mga ito. Bagaman naunang pagpukasan ng atensyon ang mga jeep noong 2023, orihinal na kasama ang mga baby bus sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ipinagbabawal dito ang pampublikong sasakyan na mas matanda sa 15 years old. Kaya naman, Puro phase out na ngayon yan. Yung 15 years na baby bus. O konti na lang dyan ang rehistrado. Actually, yun nga. Wala na talaga nakaregister. Wala nang nakaregister sa mga bus. Lahat alam na nila na yan hindi na rehistrado. Kung sabihin natin sa 10 piraso, 1 piraso lang yan. Sabihin natin 300 yung tumatakbo na yan. Siguro mga 50. Yun lang ang nakaregister. bago makapagparehistro, kinakailangan mo ng may prangkisa ang kooperatiba na kinabibilangan ng operators at drivers. Ito ang tinatawag na Certificate of Public Convenience o CPC. Nagmula ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa datos na ibinahagi sa amin ng LTFRB Region 4A, 12 lamang ang baby bus na aprobado sa ilalim ng mga kooperatiba. Malayong-malayo sa bilang ng mga baby bus na nagpapaikot-ikot sa Cavite. Sa madaling salita, ito ang punot dulo kung kaya't hindi na monitor ng LTO at LTFRB ang kalidad ng mga baby bus at ang maging kondisyon ng mga driver nito. May dalawang pangunahing kooperatiba ng baby bus ang Cavite. Cavite Minibus Transport Cooperative at Cavite Zapote Naik Tansa Transport Cooperative. Bagaman hindi rehistrado sa LTFRB at LTO, meron namang palagi ang monitoring ng mga baby bus at drivers sa loob ng mga kooperatiba. Yung sa traditional natin, mostly kailangan natin i-check yung safety ng sasakyan para din sa safety ng pasahero. Unang-una dyan, yung gulong, yung preno, syempre yung clear ng si driver, yung unang-una.
siyempre kailangan meron siyang awareness sa kalye, yung health niya, yung vision niya. Kaya bago bumiyahe, kailangan na-check mo naman lahat ng kailangan check. Nariyan din ang mga lokal na opisina ng bawat munisipalidad katulad ng kay Cap Chris Paredes ng Cavite City Tricycle Franchise and Regulatory Board o CCTFRB. Nag-i-issue sila ng validity stickers sa lungsod. So, yung mga walang sticker, hindi sila makakapasok sa atin. Ito yung mga kailangan nila. Kailangan nila magkaroon ng basurahan, signboard, yung pair matrix nila, tapos yung mahalaga, syempre, yung discount sa student, saka sa seniors, signal light, headlight, tapos dapat clear yung salamin. Idadagdag namin yung sa smoke belching, kasi maraming ang reklamo. Ayon sa tala ng CCTFRB, nasa 301 ang mga baby bus na may validity stickers sa Cavite City. Sa ganitong usapin ng pagpaparehistro, ipinaliwanag ni Sir Roger ang panig ng mga driver. Sa rehistro naman, kasi nga, siyempre, yung financial, kinukulang kasi sabi ko, single operator, hindi company ang minibus. Puro single operator tayo ng mga nandito sa amin. Ngayon, siyempre, financial capability, kulang. Hindi kaya na kasi nga na-expired na eh. Hindi na kinaya. Ngayon, siyempre, tatanong kung magkano. Tatanong doon, siyempre, babalik. Hanggang sa sinabi na, hindi naman tayo nahuhuli. Hindi naman tayo pinapakialaman. Patakbo na. Ngayon, siyempre, hanggang sa dumami na lahat na hindi nakarist. Pero bukod daw sa pinansyal na aspeto, hindi rin daw talaga tinanggap ang kanilang aplikasyon dahil sa PUVMP. Modern buses na raw ang hinahanap sa kanila. Dating namin doon, paparehistro na bubuhayin pa namin si prangkisa. Nagbuhay kami ng prangkisa. Ang hinahanap sa amin ngayon, modern. Kaya ngayon, nung panahon na mga 2023, wala pa rin hanggang. Kaya, siyempre, nagpatakbo na lang kami na nagpatakbo para maipagpatuloy lang ang hanap buhay din ng mga tradisyonal. Kaya naman, para silang nakikipagpatintero sa LTO. Pag may check, di, siyempre, timbre yan. Ni timbre na gaya ko. Diba? Siyempre, nakakaawa din naman yung mga driver natin mahuli kasi ang laki naman ng bus. Oh, 13,000. Inuuli na nila kami. Kaya pag may operation sila, pahinga-pahinga na muna. Kasi, hindi na magtubos eh. Oo. Mahina na yung kita namin, tapos magtubos pa. Kaya, di na ako nabiyahe pag may nanguli. Pag minahuli sila, huli. Pag wala, takbo. Ganun lang nangyayari. Kaya, minsan, hindi na rin natin masisi ang pasahero na ganyan, mga pasahero, mga driver, mga ano ganyan, wala na rehistro. Kaya, masakit man, eh, wala talagang wala tayong magawang paraan ngayon. Sa gitna ng malaking banta na ito, nangako si 1st District Congressman Jolo Revilla na hindi hahayaang mawala ang pangunahing transportasyon sa lalawigan. Ngunit paano naman ang kapakanan ng mga pasahero? Citizen ang isang na-aksidenteng baby bus sa barangay San Rafael. Sakay ng minibus. Baby bus sa baba. Yun, so pag di sila nag-comply, accident, di ba? Yun ang dulot sa atin. Accident. Mga aksidente yung isang yan, damay lahat. Yun ang masakit sa amin. Kaya sabi namin, wala tayong magagawa. Binibas tayo. Nandyan talaga ang natin. Si makina, syempre, hindi mo naman pwede buksan agad ng buksan. Ang makina, magkano ginagastos kapag binuksan mo yan? Totally, maabot yan, 70 agad. Ikaw ba naman, boundary mo, nasa 1,000. Tapos, gagamitin mo pa. Sabihin natin, yun ang inaasahan ng operator. Sa maghapon, gastos. So, paano pag nasira? Wala na. Si driver kasi, hindi mo sabi, minsan may mga ano yan eh. May mga utang, mga ganun. Kaya nangyayari, naghahabol. Minsan,
Yung alam mong wala ka minsan kasi may mga oras ang darahe. Ang darahe mo, kailangan maabot mo. Sa traffic, nawawala ang oras eh. Naiipit ka. Tapos wala ka pang kita. Wala ka pang boundary. Anong gagawin mo? Para lang hindi ka maalis ni operator mo, mag-ano ka ngayon, para kang siga-siga sa daan. Paspas dito, paspas doon, balandra dito. Kung hindi naman daw pagkawalan ng preno at bilis sa pagpapatakbo ang issue, sobrang bagal naman daw ng takbo ng mga bus drivers. Madalas kasi itong tumigil sa bawat kanto, kakaantay ng mga pasahero. Tinatawag nating takaw sa pasahero. Gusto nila punong-puno yung minibus. Pero normally, kapag wala na akong choice, I took minibus. Yung iba kasing driver, mabagal. Gagareklamo yung mga pasero kasi aalis ka ng 4:30, darating ka ng sa puti, 6:30. Sisan mga tigyante, late na rin pumapasok kasi mabagal yung driver. Yung mga mainitin yung ulo, tapos mga mainipin kasi yun nga, yung madalas sa reklamo sa amin yung natigil kami sa mga bawat kanto matagal. Paliwanag naman namin, hindi naman kami tulad ng mga aircon bus na swelduhan. Kami nagbaboundaryan lang talaga. Wala kami porsyento sa Kami talaga para makapag-boundary. Magpapalayo ko lang ng kalaban, kaya titigil ka sa mga kanto-kanto para makadampot ka ng mga pasahero. Kasi pag nagdire-diretso ka, wala kang masyadong sasakay. So, sobrang daming baby bus na nabiyahe na sa mga 500 plus. Diskartehan na lang sa biyahe. 1,570 ang araw. Wala pa, kasi 1,500 din. Hindi, 3 ikot na. Pag nakaka-tempo, mga nasa 1,000 plus. Pero pag mga holiday, minsan wala. Minsan just boundary pa. Lalo pag walang pasok tsaka holiday. Kung sa gayon, paano nga ba nila mabibili ang modern bus na hinihingi sa kanila? Kaya kami naging kooperatiba para makaloan. Kasi ang katwiran ng mga financing, kailangan may kooperatiba ka bago ka mabigyan. Ang traditional baby bus nagkakahalaga lamang ng 500 to 100,000 pesos. Malayong malayo sa presyo ng modern bus na umaabot sa 2 to 3 million pesos. Dumadami yung mga bagong dating mga bagong bus. Kaya humihina yung biyahe namin. Po. Maganda yung kita namin noon dahil konti lang mga bus, mga bago. Ngayon, dumadami na. Konti na yung kinikita namin. Kumpleto sa mga gamitan ang mga modern bus. May aircon, CCTV, fire extinguisher, at higit sa lahat, komportable mga upuan. Isinaayos na rin daw ng Kamya-Transwa at ang pamahalaan ng Cavite City ang pagkakaroon ng maayos na terminal station. Sa oras na ito ay matuloy, hindi na magiging boundary system ang mga driver. Sila ay magiging swelduhan na parang normal na aircon bus driver. Sa madaling salita, ito na rin ang magiging daan para mas ma-inspeksyon hindi lamang ang mga driver, ngunit maging ang mga bus ng kanilang ipapasada. May odometer. Pagtakbo niyan, siguro mga 1,000 km. Change oil, check up ng preno, palit ng brake pad, balik ng Sa traditional kasi wala yon. Yung preventive. Ang sa traditional, pag nasira, gawa. Yun ang nagiging problema at nagiging reklamo sa atin ng mga pasahero. Handa na nga ba tayong bitawan ang transportasyong naging mahalagang parte ng ating tradisyon? Ngayon iniisip ko, sabi ko, trademark na ng Cavite ito eh. Basta bang nakakita ka nito, nasa Cavite ka na eh. Ha? Kung nakakita ka ng ganyang bus, nasa Cavite na ako.
Saan ko na rin nadala yun dati. Bus, nadala ko ng Philippine Arena. Nagugulat nga yung mga ano to? Nagugulat sila, ano to? Ano ba to? Jeep? Ganun. Sabi, nagtataka sila. Iba itsura eh. Di ba? Dito lang kasi sa Cavite meron. Sinikap daw ipaglaban ng Kamyot Transo na panatilihin ang disenyo ng mga baby bus. Papalitan lamang ang makina nito at lalagyan ng aircon. Subalit hindi raw ito inaprubahan ng LTFRB. Gusto man namin na buhayin, sabi nga namin, kaya namin paggawa ng bus na may aircon, minibus. Yan, ganyan. Madali lang naman palagay ng aircon. Magbago ka lang ng makina eh. Ang problema, parang ayaw na nila makita yung... Kasi dami na kasing report sa minibus. Kaya parang ayaw na nilang hindi na talaga. Danger na talaga yung old school bus natin. No? Nakalungkot, mawala sila, mape-phase out. Pero kailangan na. Kasi kung makikita mo yung modern bus, masarap, naka-aircon, comfy kayo. Tapos itap na rin yung bayad. Pwede na yung card. Gaganon yun na lang. Wala nang conductor. Gagawa kasi yun ang gusto ng gobyerno eh. Baguhin lahat ng ilagay sa modern. Kaya sumunod na lang tayo. Sa mga commuters, humingi tayo ng pasensya kung ano man ang talagang nangyayari sa atin. Kasi hindi naman natin kasalanan talaga lahat. Siyempre, sa bilang isang driver, narasan din nila na murahin ng pasahero. Hindi naman lahat kasi na pagkakamali ng driver Meron din ng pasahero. Lahat konting konting pagkakamali mo lang. Unang ka ng picture, i-viral ka. Pero kasalanan din naman nila. Hindi ko naman niya lahat. Meron din pagkakamali ang pasahero. Hindi lahat ang driver. Wala, pahaba na ng pasensya. Kahit anong reklamo wala. Pasok dito, labas doon. Wala, hindi naman nila naiintindihan kasi ang alam lang nila, nagbabayad-bayad lang sila, ganon. Ang bawat biyahe may destinasyon. Darating sa puntong kinakailangan nating huminto. At para sa mga baby bus drivers ng ating probinsya, siguro nga'y panahon na para sila naman ang pumarap.